Puriyo, Lord. Sinasamba Panginoon. Nasasalutan kayo, Panginoon. At salamat sa ito, sa araw nito, Panginoon. Dahil sa panibagong araw, Panginoon. Sa kayo, Lord. Dahil sa namin, Panginoon. Na ikaw ang siyang may likha, Panginoon. Dahil nalain namin, Lord, na gusto sa inyo kami ng ito ng Espiritu, Lord. Isang mga kung ito, Panginoon. Isang araw, Panginoon. Araw na pagsamba, Panginoon, na gusto namin magkaroon sa inyo, Panginoon. Panginoon, ang nararapat, Panginoon. Pagsamba, Panginoon. Nararapat ng papuri, O Lord. Bilang aming Diyos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na napakabuti niyo sa amin sa bawat saan, Panginoon. Sa mga ito, meron kaming kalakasan, Panginoon. Meron kaming hangin, Lord, na hinihinga, Panginoon, na ngayon pinagdalo, Panginoon. Meron kayong buhay, Panginoon. Kada wala naman mahilig sa Panginoon, dahil meron kami Diyos na siyang nagpupuna, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan sa aming mga buhay, Panginoon. God, be with us, O Lord. God, gusto siya nung ng ito ng Espiritu, God. Siya nyo po namin ang lahat ng kapunaan pagsamba sa lahat. Sa tayong pangalan namin, kay Jesus.
higit, O Lord, na nakakaasa yung pangalan na namin. Kahit sa man, Panginoon, lalo tayo na sino man, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, na bilang yung mga anak, Panginoon, na patuloy, Panginoon, patuloy namin kayo magkatiwalaan, Lord, magkatiwalaan na yung pangalan, Panginoon, ng pangalan, Panginoon. Patuloy naman, madakila, Panginoon, mataas ang iyong pangalan sa aming mga buhay, Lord, bilang mga Kristyano, Panginoon. God, thank you, Lord, thank you, God, sa lahat, sa kabutihan niyo, Panginoon, sa kabaitan niyo, Panginoon, sa pagmamahal niyo, sa bawat sa amin, Lord, God. Salamat, Lord, salamat sa lahat, Lord, meron kami Diyos, Panginoon, meron kami Diyos na tumagawin sa amin, Panginoon, meron kami Diyos na laging nandyan, Lord, meron kami Diyos, Lord, na napigtasan, Lord, sa aming mga kasalanan, nagbigay, Lord, ng kanyang buhay, Panginoon, bubuhos, Lord, ng kanyang nagbuhos, Panginoon, ng kanyang dugo para iligtas kami, Lord, para linisin kami sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Lord, salamat o Diyos, salamat, Panginoon Jesus, sa lahat, Panginoon, sa mga dahil natin, sa tayo pangalan. Amen. Next time po, Panginoon ating pagmamahal sa bawat sa atin. Sing, hi, hello, stop. So, magandang umaga po. Kumusta po ang lahat? Mabuti naman. So, maulan na po. Ako po, okay naman. Okay na po ako. Konting sumakit lang po yung lalamunan ko. And then, wala. Nawala. So, konting lagnat lang po. So, thank you sa inyong mga prayers. At, wala naman pong may sakit sa inyo or no, yung pong mga may sakit is pray for them always, include them sa ating mga panalangin lagi, no? So before we start, meron tayong mga the same announcement na meron po tayo, like prayer meeting ng men's dito tayo sa church, 7 p.m. dito po tayo sa church, and then Wednesday night service o fellowship, and then ladies Bible study. Saan kayo? TBT. Yeah, to be determined sa ano po, sa GC nyo kung saan po yung prayer meeting nyo. And then we have Sunday service. So let's start. And ang title po natin yung mga ito is True Repentance. So, pangalawang, if you have your Bible, please turn to 2 Corinthians o pangalawang Korinto, chapter 7, verse 6 to 16. So, let's pray. Panginoon, salamat po for Panginoon sa magandang umaga na binigyan niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa buhay na pinagkaloob niyo din sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga biyaya at mga blessing mo sa buhay namin. Nawa ngayong umagang ito, mapagbigay kami ng pupurihan, pagsamba, at mitaas namin yung pangalan mo, Panginoon. Nawa mag-usap ka sa bawat buhay namin, Panginoon, sa bawat puso namin, Panginoon. Buksan mo yung puso namin. Lord, fill us with your Holy Spirit. Hindi lang po namin, Panginoon, na pakinggan yung salita mo, Lord, isa pamuhay namin, Panginoon, bilang mga anak mo. Lord, thank you for this opportunity that we can gather in fellowship sa bawat isa, especially and important, Lord, sa iyo, Panginoon. May you be the center of all the ministries na pinagkaloob sa amin. Continue to use us mightily. And Lord, we're just a vessel. Panginoon, binibigay po namin yung kapurihan at pagkasama sa iyo. The glory, Panginoon, binibigay namin sa iyo lahat. We love you, Lord, we praise you. In Jesus' name. Amen. So, true repentance. So, kung naalala niyo po, last Sunday, pinag-aralan natin na sinabi o in-encourage tayo po to have a fresh start in the Lord. Diba? So ngayon, in these verses,
sasabihin ni Paul yung totoong repentance. Diba? Sasabihin na sa atin ni Pablo kung paano nag-repent yung mga taga-Corinto. Paano sila nagsimula with a fresh start with the Lord. Diba? So, ngayon, basahin natin in verse 6. Sabi ni Paul, ngunit ang Diyos na nagpapalakas ng loob ng mga mababang kalagayan ay nagpalakas ng loob sa amin. At ito ay sa pamamagitan ng pagdating ni Tito. Hindi lamang ang pagdating niya ang nagpalakas ng loob sa amin. Subalit maging ang kaaliwang tinanggap niya sa inyo. Sinabi niya sa amin, ang pananabik ninyo, makita ako at ang inyong kalungkutan. Sinabi niya, ang inyong maalam na pagmamahal sa akin, at dahil sa mga ito, ako ay lalong nagalak. Kung, in verse 8, kung napighati ko kayo sa aking liham, sa ngayon ay hindi ko pinagsisisihan yun. Bagamat yun ay pinagsisihan ko na noon, ito ay sapagkat alam ko na ang liham kong yun ay umighati sa inyo kahit na maikling panahon. In verse 9, ako ngayon ay nagagalak, hindi dahil sa napighati kayo, subalit dahil napighati kayo patungo sa pagsisisi. Ito ay sapagkat napighati kayo ayon sa kaparaanan ng Diyos upang hindi kayo mawalan ng anuman. In verse 10, ito ay sapagkat ang kapighatian mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisising patungo sa kaligtasan at hindi dapat pagsisihan. Ang kapighatian mula sa sanlibutan ay nagdudulot ng kamatayan. In verse 11, sapagkat narito ang inyong kapighatian mula sa Diyos ay nagdulot ng kasigasigan na malinis ninyo ang inyong pangalan. Nagdulot ito ng inyong lubhang pagkagalit, pagkatakot, pananabik, pagsusumigasig, paghangad ng katarungan sa lahat ng bagay. Pinatunayan ninyong dalisay ang inyong mga sarili sa bagay na ito. And in verse 12, kaya nga, kahit na ako ay sumulat sa inyo, ito ay hindi dahil sa isang gumawa ng pagkakamali, ni alang-alang sa ginawan ng pagkakamali. Subalit, sumulat ako sa inyo upang ang pagsusumigasig para sa inyo ay maging hayag sa inyo sa harap ng Diyos. So, in New King James, babasahin ko in King English, nevertheless God, sabi niya, who comforts the downcast, comforted us by the coming of Titus. And not only by his coming, but also by the consolation with which he was comforted in you. When he told us your earnest desire, your mourning, your zeal for me, so that I rejoice even more. For even I have made you sorry with my letter, I do not regret it. Though I did regret it, for I perceive that the same epistle made you sorry, though only for a while. Now I rejoice, not that you were made sorry, but your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. For godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but the sorrow of the world produces death. For observe this very thing, that you sorrowed in godly manner, what diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. In all things you prove yourself to be clear in this matter. Therefore, although I wrote to you, I did not do it for the sake of him who had done the wrong, nor for the sake of him who suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear to you. Sabi ni Pablo. So, kung titignan natin dito, in this verse, mapapansin natin, God who comfort the downcast. Sabi niya dito, di ba? O nagpapalakas ng loob ang mga mabababang kalagayan. Di ba? Kung titignan natin yung note ni Paul dito, o yung sinulat ni Pablo dito, na kapag nire-refer niya o sinasabi niya ang Panginoon, he often ini-insert niya yung maiikli or sometimes na mamahabang description kung sino ang Diyos.
Di ba? Kung papasahin niyo yung letter ni Paul, kung babasahin niyo yung each epistles niya, kapag binabanggit niya ang ating Diyos, he often nag-i-insert siya, either maikli or sometimes mahabang description ng Panginoon. Di ba? Kung sino siya. Na kung ano yung nasa isip niya o kung ano yung nandito niya sa Panginoon, naiisip niya sa Panginoon, hindi niya kayang pigilan yung sarili niya na magkaroon ng positive comment doon sa mga sinusulat niya tungkol sa Panginoon. Diba? Na hindi niya mapigilan na sasabihin ko dito sa sulat ko na napakadakila ng Panginoon, na yung pagmamahal ng Panginoon ay sobra-sobra. Diba? Ganon yung laging description ni Paul sa ating Panginoon. Kapag nababanggit niya ang Panginoon, hindi niya mawala sa kanyang isipan, hindi niya mawala sa kanyang puso ang ating Panginoon. Parang example na lamang, ang isang lalaki, di ba? Tayong lahat na may asawa dito na in love na, di ba? Kahit yung mga walang asawa naman na in love na, di ba? Kapag na in love ka, hindi mo kayang pigilan yung sarili mo na isipin yung gusto mo, di ba? Yung gusto mong babae o gusto mong lalaki, di ba? Hindi mo kayang pigilan na lagi na lang pumapasok sa isipan mo yung crush mo. Tama po ba? O yung asawa mo ngayon na dating biniligawan mo, di ba? Hindi mo kaya na huwag kang pumasok sa isipan ko. Hindi, laging pumapasok kasi in love ka sa kanya, di ba? Na hindi mo kaya pigilan na purihin siya na. Kaganda naman, kalaguna namang kaya mo, di ba? Nung nililigawan mo yung asawa mo, sigurado sinasabi mo yan, ang ganda naman ng asawa ko. Yung girlfriend ko, yung nililigawan ko, di ba? Laging, nandyan sa kaisipan natin yung mga bagay na yun, di ba? Na meron ng prominenteng posisyon sa puso natin, yung mga crush natin at mga nililigawan natin. In a similar way, o kagaya ni Paul, dito, na nung isinusulat niya ito, makikita natin dito na katulad ng isang tao na nai-inlove sa isang babae at lalaki, ganun din yung pagmamahal ni Pablo sa ating Panginoon. When he is meditating on God, iniisip niya ang Panginoon kung gaano siya kadakila, yung character ng Panginoon. Diba? Na natural kay Paul na purihin ang ating Panginoon. Praising God dun sa natural outflow sa buhay niya. Dahil permanent na o permanent na yung place ng Diyos sa puso ni Pablo. Diba? So, tayong lahat bilang mga believer, bilang mga Kristiyano, dapat let us, each of us, believers, strive to praise God in our own normal conversation sa buhay. Katulad ni Pablo. Tignan mo si Pablo dito, as he write a letter, 2 Corinto, pinuri niya ang Panginoon. God comforts the downcast. Diba? Sinasabi niya na ang Panginoon, you always comfort yung mga mabababa. Diba? So, tayo lahat as a believer, let us each strive na purihin ng Panginoon sa ating mga sarili-sariling mga normal na buhay at conversation at activities sa ating buhay. But let us talk about God comforts the downcast, sabi ni Paul dito. So, alam natin lahat as a believer, He is the God of all comfort. Di ba ba? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 5, sinabi niya to. That God is God of all comfort. So wala nang, there's no true and lasting comfort na nanggagaling sa ibang source kundi sa ating Panginoon lamang. Wala nang iba kundi ang ating Panginoon lamang ang nagbibigay ng long and lasting comfort. Panghabang buhay ng comfort. At alam natin na ang ating Panginoon ay laging handa at naghihintay lamang to give real comfort dun sa mga taong who seek Him in repentance. Diba? Alam natin lahat yun.
na ang ating Panginoon is ready, naghihintay lamang doon sa mga tao na babalik sa Kanya at magre-repent sa kanilang mga kasalanan. He's ready to comfort them. He's ready to receive them. That's our Lord. That's our God na sinasabi ni Pablo dito. So, kaya sinabi ni Pablo that God comforts the downcast. So, and then, sabi niya, He told us of your longing, mourning, and zeal for me. O sinabi niya sa amin, ang pananabik ninyong makita ko at ang inyong kalungkutan. Sinabi niya, inyong maalam na pagmamahal sa akin dahil sa mga ito, ako ay lalong nagalak. Sabi niya. So, alam natin lahat, no, pinag-aralan na natin dun sa 1 Corinthians pa lamang na si Titus ay siya yung nagdala ng letter o yung 1 Corinthians sa mga taga-Corinto na Kristiyano. Diba? Si Titus po ang nagdala. Parang siya yung email man na nagdadala ng letter. So, Paul dito, na hindi siya sigurado kung paano ba magre-react yung mga taga-Corinto dun sa letter niya na ipinadala kay Titus sa mga taga-Corinto. So, nababother si Paul. Paano ba magre-react itong mga taga-Corinto na to sa aking sulat sa kanila? Dahil yung sulat ni Pablo o yung sulat ni Paul sa Corinto ay puno ng rebuking and correction. Diba? Ganon yung sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. So, paano ba sila magre-respond dito sa letter ko na to o sa sinulat ko sa kanila? So, dito si Titus returning o bumalik siya kay Paul, di ba? Pero hindi yung primary source ng comfort ni Paul na bumalik na si Titus. Diba? Nagagalak ako dahil bumalik na si Titus. Yes, nagagalak siya, pero hindi yung primary source ng kagalakan ni Pablo. Ano yung primary source ng kagalakan ni Pablo dito? It was the news. Yung news na dala-dala ni Titus. Diba? Yung balita, yung good news na dala ni Titus kay Paul. Ano ba yun? Ano ba yung dala ni Titus na mabuting balita na na-overjoy si Pablo? Sinabi ni Titus yung dala-dala niyang good news, nalaman ni Pablo na yung rebuke niya na sa mga taga-Corinto ay tinanggap ng mabuti. Diba? The Corinthian Christians o the Corinthians repented sa kanilang mga kasalanan. True repentance yung kanilang nangyari. Makikita natin dito yung kanilang tunay na pagsisisi sa kanilang kasalanan. Yung repentance nila, yung mga taga-Corinto, was also manifest yung pagbabago nila dun sa attitude nila. Towards kanino? Kay Paul. Kung dati ayaw nila kay Pablo, hindi man nila pinagdarasal si Pablo, makikita natin dito na these Corinthian people longing na makita si Pablo. Na gusto na nilang makita si Pablo. Gusto nila na makita yung relationship nila kay Pablo at ma-restore yung relationship nila. At in addition, they mourn over dun sa kasalanan nila. Dito makikita din natin na sila ay, hangang-hanga na kay Paul. And that could mean that sila ay very, very concerned dun sa welfare at ministry ni Pablo. Di ba? Makikita natin dito yung pagsisisi ng mga taga-Corinto. At makikita natin na dito na yung mga taga-Corinto, that they are praying for Paul, kay Pablo, giving to him and inquiring about him. Na kumusta na si Pablo, pinagdarasal namin si Pablo, kumusta na siya. So makikita mo dito yung concern nila kay Paul. Na dati na hindi man nila ito ginagawa. Dinidispise nga nila si Pablo dahil hindi daw siya tunay na apostol ng ating Panginoon. But as we see here, nagtagumpay yung rebuking. Yung letter na dinala ni Titus sa Corinto. At ito ay nagbunga. At the Corinthian people repented. Itong lahat ng ito ay nagpapakita
yung drastic change ng puso ng mga taga-Korinto. Na nagpapakita na walang imposible sa Panginoon. Nagpapakita na kahit gaano katigas ang isang puso, pwedeng palambutin ng Panginoon. Di ba? Na kahit galing pa sa ilalim ng lupa yung puso ng isang tao na bato na mahirap o buhay na bato man yung puso ng isang tao, walang imposible sa Panginoon na kaya niyang baguhin. And when Paul, sabi niya, narinig niya itong mga bagay na to kay Tito o kay Titus, he was overjoyed. Sabi, di ba? Sinong hindi magagalak? Tanungin ko kayong lahat. Sinong hindi magagalak na makita mo yung mahal mo sa buhay na nagbago, nagrepent at tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas? Di ba? Nagrepent dun sa kanilang mga kasalanan. Nakasama mo na sila sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pananambahan sa Panginoon. Sinong hindi magagalak? When Paul heard these things from Titus, he was overjoyed. Sobrang galak ni Pablo nang marinig niya na ang mga taga-Korinto ay nagrepent sa kanilang mga kasalanan. Nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Di ba? So it's the same thing sa atin. When we see our brothers and sisters repented in their sins, dapat magalak tayo. Di ba? Maging masaya tayo. Like Paul, overjoyed because yung mga mahal niya na taga-Korinto repented in their sins. But sabi ni Paul, though I made you grieve with my letter, I did not regret it. Kung titignan natin dito, Paul, in-express niya yung statement na to, na sinabi niya, though I did regret it. Sabi niya dun sa huli, di ba? But most likely, hindi ito yung ibig sabihin ni Pablo na, Titus, huwag mo nang dalhin yung letter na yan. Nasaan na? Baka ma-offend yung mga taga-Korinto. Huwag mo nang dalhin doon, di ba? Hindi po ganun. Instead, ganito yung sinasabi ni Pablo dito sa verse na to. Na yung hesitation, di ba? Na isisend ko ba o hindi? Di ba? Ganun yung, parang nag-hesitate siya na, isisend ko ba o hindi ko ba? Di ba? Ganun yung ibig sabihin na dito. Dahil alam ni Pablo na hindi enjoyable yung letter niya. Alam ni Pablo na yung letter na yon will bring pain sa mga taga-Korinto. Diba? Alam ni Pablo na masasaktan itong mga Korinto. Dahil ang isang confrontation katulad ng letter ni Paul ay hindi masaya. Diba? It's not enjoyable at all. Alam natin yun. Alam natin lahat that confrontation, rebuking, ay hindi masaya. Diba? Minsan, masakit, mahirap. At alam ni Pablo yun. So nag-hesitate siya na papadala ko ba kay Titus o hindi? Diba? Though, it may cause temporary grief, yung rebuking na to. Pero, worth it naman. Dahil kailangan marinig ng mga taga-Korinto itong rebuking na to. Diba? Itong confrontation na to, kailangan marinig ng mga taga-Korinto because of their sin. Dahil dun sa kasalanan na ginagawa nila. Yes, it may cause temporary grief. But, that was well worth it dahil kailangan nilang marinig yung confrontation. Dahil yung spiritual growth nila, yung church, yung healthy church, even yung eternal destiny nila were at stake here. Diba? Nakasalalay yung buhay na walang hanggan nila, yung spiritual growth nila, yung church nila dito. Diba? Alam natin itong rebuke na to o yung confrontation na to ni Pablo will cause them temporary discomfort. Katulad din naman sa atin. Kapag kino-comfort tayo, naalala ko si Pastor Anthony. Diba? Kapag si Pastor Anthony, alam mo, sinabi niya sa'yo, Arnold, got a minute?
Pag ganun na yung sinabi niya sa akin, konti na lang mahihina ako sa akin sa laway. Dahil alam ko na meron siyang mga rebuking na gagawin sa akin. Meron siyang gagawing mga confrontation na gagawin sa buhay ko. Sasabihin sa akin. Kapag sinabi niya, gotta mean it. Diba? Medyo yung puso mo, kung nagbibit siya ng pakunti-kunti, pag sinabi, narinig mo yung gotta mean it na yun, yung bintik na yung parang Armalite na. Diba? So, ganun ka discomfort when someone is confronting you and rebuking you in sin. Di ba? This was a means. Itong rebuking na to is a means para tayo to bring about yung desired effect. Yung repentance. Di ba? Para mag-repentance. So, in Hebrews chapter 12 verse 11, sabi nga dito ng writer ng Hebrew, for the moment, all discipline seems painful, rather than pleasant, sabi niya. But later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Diba? Yes, it brings temporary discomfort sa buhay natin. Yes, napakasakit, napakahirap. But sabi nga ng writer ng Hebrew, for the moment all discipline seems painful rather than pleasant. But later, sabi niya, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, at titignan natin, according to 2 Timothy 3:16, God's Word ay merong 4 function. 4 na function. Teaching, reproof, correction, and training in righteousness. Sabi ni Paul in 2 Timothy 3:16, di ba? Yung reproof dito, yun yung rebuke. Yun yung pinaka masakit at mahirap. Yet, ito yung pinaka-importante din. It is necessary. Importante sa ating lahat. Ito yung isang problema in many churches na in that this role is not taken seriously, yung reproof or rebuke. Some churches, dahil tinotolerate nila yung kasalanan, mas pinipili nila yung comfort, binavalue nila yung comfort kaysa dun sa holiness. Diba? Itong sin na to is often pinapabayaan nila to creep in and gain foothold in every churches. Hindi nila sinusunod yung 2 Timothy 3:16 that in teaching, reproof, correction, and training in righteousness. Nawawala yung rebuking of sin. Church leaders, we must take this God-given seriously and rebuke sin. Pero hindi lang naman mga pastor or leaders sa churches yung may, ministry dito. But it is for all of us Christian. Sa ating lahat bilang mga Kristiyano. Every believer, lahat na mananampalataya ay merong responsibilidad na gamitin ang salita ng Panginoon to encourage those around us towards holy living. Na gamitin natin yung salita ng Panginoon to encourage someone to live a holy life. Sabi in Matthew 18, when you see a person sa kasalanan, you should direct approach yung tao na yan. Diba? Lahat tayo, believer. Lahat tayong mga Kristiyano, tayo ay instrumento ng Diyos. We are instrument in God's hands. Member to member, kailangan we care. Dahil yon yung first line of defense natin against sa kasalanan. As believer, as member to member, dapat look each other back. Dahil, like I said, ito yung first line of defense natin against sa kasalanan.
So huwag tayong mag-remain silent and expect the church leaders lamang o yung mga pastor to do all the work of ministry. Humbly pray at sundin natin yung leading ng Holy Spirit sa buhay natin. Gamitin natin yung scriptures to encourage repentance sa mga tao na alam natin hindi pa nananampalataya. Alam natin na namumuhay sa kasalanan. Diba? Yes, the pastors and the leaders in church, they have ministry. But you have ministry too. Diba? Meron din kayong mga ministry. We all have ministry. Tayong lahat ay ministers of God. Like I said, magpakumbaba tayo, humbly pray and follow the Spirit's, the Holy Spirit leading us. And gamitin natin yung banal na salita ng Panginoon to encourage repentance sa mga mahal natin sa buhay. And then, we need to confront someone na alam natin na nasa kasalanan. And then, when we confront, then we can tell to the pastors, we can tell to the leaders, na help me. Diba? I confronted someone in their sin. Then we are willing to help to confront someone in sin. Diba? And then sabi niya dito, godly grief produces repentance. So, tignan natin dito, ano ba yung pagkakaiba? What is the difference o pagkakaiba between godly grief and worldly sorrow? Diba? Tignan natin ang pagkakaiba nito. Yes, posible po na ang isang tao ay sabihin nagsusorry siya sa isang kasalanan na kanyang nagawa. But never come to God in repentance. Pwede kong sabihin, sorry sa nagawa akong kasalanan, but I never repented. At hindi ako pumunta sa Diyos at nag-repent sa aking kasalanan. That is possible. Diba? Some people do that. That's not true repentance. So Paul make a clear separation dito na between sorrow at repentance. Hindi po sila parehong itong dalawang ito. Hindi po sila pareho. One, like I said, one can be sorry for their sin without repenting from their sin. Diba? Naintindihan niyo po ba na yung isang tao, yes, sinabi niya, sorry dun sa kanyang nagawang kasalanan without repenting dun sa kanyang kasalanan. So, yung sorrow dito describes a feeling, yung nararamdaman. But repentance describe yung pagbabago in both the mind, the heart, and in the life. Sa puso, sa isip, at sa buhay. Yun yung repentance. Yung sorrow, sa feeling siya, sorry, sa kita. Sorry, nakagawa akong kasalanan. That's the feeling. But the repentance is described bilang pagbabago sa lahat. Sa kaisipan, sa puso, at sa buhay natin. Isang clear biblical example dito is Judas Iscariote. Ano si Judas Iscariote, di ba? Kilala natin yan. So, kung titignan natin yung kwento ni Judas, Judas ay nagilty siya. Nahiya siya because of his role in Jesus' crucifixion. Di ba? Nung pinagkalulo niya ang ating Panginoong Jesus. Di ba? So, yes, Judas, genuinely, totoo, sorrowful for what he did. He likely na have chosen na kunin yung pera at hindi niya ipagkalulo ang ating Panginoon. Diba? Yun yung gusto niya. Yun yung kinahihiya niya. Gusto niyang ibalik sana na hindi na pwede. Yes, truly, Judas, yun nga, like I said, sorrowful, nagsisisi siya yung sa kanyang dun sa kanyang nagawa. But ang ginawa niya, hindi siya pumunta sa Diyos. He did not go to God for repent dun sa kanyang nagawang pagkakamali at pagkakasala. Instead, anong ginawa niya? He killed himself. Pinatay niya yung sarili niya by hanging.
yung kanyang sarili on the tree. Di ba? Hindi siya pinatawad. Instead, He bears the judgment dun sa kanyang mga ginawa dahil He didn't repent for His sin. At He takes His life, which is, again, a sin. In verse 10, Paul, sinabi niya that the worldly grip produces death. And it always produces spiritual death. At sa case ni Judas, it also produced physical death. Diba? So, ang hirap ng dinanas ni Judas. Diba? Produces spiritual death. And like I said, in case ni Judas, produces physical death din ang nangyari sa kanya. So in like manner, the same thing, many people ngayon, sa panahon natin, kung titignan mo, nagkamali sila. Yes, they are sorry kung ano yung mga nagawa nila. Sorry kung ano yung nagawa ko. Perhaps, nagsosorry lang sila because they got caught up. Nahuli sila, kaya sila nagsosorry, di ba? Yung mga ibang tao, nagsosorry sila dahil nadakip lang sila dun sa kanilang pagkakamali. Dahil nadakip lang sila dun sa kanilang mga pagkakasala. Or minsan naman, nagsosorry sila because yung consequences, nalaman nila, ay ganun pala yung consequences dun sa nagawa ko. Ang hirap pala. So nagsosorry sila. Nasabi, sorry dun sa nagawa ko. Huwag nyo na akong parusahan, di ba? Pero meron namang mga iba, totoo yung kanilang pagsusorry na dahil nakasakit sila ng iba, dahil nagkasala sila. So kung titignan natin, God made all of us na merong konsensya. We have all conscience. Diba? Yung konsensya na yon will accuse us when we sin. Kapag na tayo ay nagkakasala, causing us to feel guilt at sorrow sa buhay natin. Pero, people will react sa guilt na to in different ways. Ang isang tao ay magre-react sa guilt na to iba-iba. Hindi lahat consistent. Diba? Ang iba, they're trying to escape from it. Tatakbo sila dito. Ayaw nila na, yung guilt na sinasabi ng konsensya nila. Yung iba naman na nilulunod nila yung sarili nila. Saan? Sa drugs, sa alcohol. Diba? Dahil wala eh. Ayaw nila na yung konsensya ayaw nilang pakinggan. So they drown it dun sa mga ginagawa nila sa buhay. Hindi lang drugs, hindi lang alcohol. Diba? But a lot of things. Worldly sorrow, hindi siya motivated by a love of God or disappointment dahil we grieve the Spirit. Diba? Ephesians 4:30 sabi. That's the worldly sorrow. Godly grief is different. O iba. Godly griefs happen kapag ang isang tao is sorry dun sa right reason. Diba? Alam niya na siya'y nagkasala. Alam niya na siya ay nagkasala against God. Alam niya na he failed God. Alam niya na he displeased yung Creator niya. So, based out yung motivation niya of love of God. So, he want to please Him. So, he repent sa kanyang kasalanan. Ang isang magandang example in godly grief is si David. Si Haring David. In Psalm 51:3-4, sabi niya, in Psalm 51 verse 3-4, sabi dito, "For I know my transgression, and my sin is always before me. Against you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge." Sabi dito. So David recognized yung kasalanan niya was against God. Yung grief na yon, yung broken-heartedness na yon, motivated David to come to God and plead for forgiveness. Diba? Na nanghingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoon.
Yun yung pagkakaiba ng worldly sorrow and godly grief. Na yung worldly sorrow, sorry ka lang ng sorry, but you're not going, o hindi ka pumupunta sa Panginoon to tell na sa Panginoon that you are truly sorry for what you've done, at yung buhay mo ay aayusin mo. Godly grief is, alam mo nagkasala ka at pupunta ka sa Panginoon at aayusin mo yung buhay mo. Papakita mo na sa buhay mo yung bunga ng yung repentance. Diba? So, kapag tayo sa buhay natin, we are confronted sa ating mga kasalanan. Do you or do we grieve or broken-hearted? Or are we going to justify yung ating mga kasalanan? No? Or i-blame natin yung ibang tao dun sa mga nagawa nating mga kasalanan? Or didepensahan ba natin yung ating sarili? Or i-deny ba natin yung action natin na nagpapakita that hindi tayo tunay na nag-grieve dun sa ating mga kasalanan? No, maraming tao, when they are confronted in the Word of God, hindi man tao yung magko-confront sa kanila, but the Word of God itself, they justify. Justify nila yung kasalanan nila. Or other people blame others for their sin. Ikaw kasi yung may kasalanan, hindi ako. Or they defend themselves. Dito ako maligaya. Diba? So, ano tayo? Are we going to grieve and repent? Or are we justified and defend when we are confronted sa ating kasalanan? Are we going to repent? Or are we just parang yung worldly sorrow lang na sorry, pero mamaya nandun na naman? Diba? Itong mga to, these are incompatible with godly grief and repentance. Ang ating kasalanan should cause us genuine sadness sa buhay natin if we are truly Christian. If we are truly following Jesus Christ sa buhay natin, yung kasalanan sa buhay natin should cause us na tunay na kalungkutan. Ezra ripped out his hair and beard in Ezra 9. He fell to the ground, stayed there all day dahil sa kasalanan. Ganun siya nag-repent sa kanyang kasalanan. Ipinakita niya na tunay siyang nagre-repent sa kanyang kasalanan. So, paano tayo magre-react when we are made aware sa ating kasalanan? Again, do we grieve? Do we repent? Or are we going to justify, defend, and blame others sa mga kasalanan na ating ginagawa? And then Paul said, leads to salvation without regret. Once a person kinonfess niya yung kasalanan niya, they are forgiven. Diba? God removes our sin as far as the east is from the west. Psalm 103 verse 12. Kung tunay yung repentance natin, kung tunay yung panghihingi natin ng tawad sa Panginoon at nakikita ito sa puso, sa buhay natin, God remove yung ating mga kasalanan as far as the east is from the west. Gaano ka kalayo yun? Diba? Wala nang, hindi mo nga alam gaano kalayo yun. Hindi natin alam. That's in Psalm 103 verse 12. Ang mga mananampalataya na hindi na natin kailangan na laging balikan yung mga kasalanan na yun. Huwag tayong may stuck dun sa endless grief ng ating kasalanan once that we are truly repented sa ating mga kasalanan. Don't go back at visiting yung mga kasalanan na yun. Because once we visit those sin, again, babalik yung endless o yung grief na yun sa buhay natin. So, kung tunay yung repentance natin, true repentance, don't go back to sins. God forgive you. God forgive us. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Psalm 103 verse 12, ganun kalayo from east to west. Because we are been forgiven. We can move forward.
with the joy of the Lord sa buhay natin because we are truly forgiven. He can forget, or we can forget, what is behind, and we need to press towards what is ahead. Philippians 3:13 and 15. Diba? And then sinabi ni Paul, the fruit of repentance. Alam ni Paul that their repentance ay totoo, yung mga taga-Korinto. Na-prove nila sa kanilang mga sarili na ito ay yung repentance ng mga taga-Korinto ay sincere because dun sa earnest of their response dun sa letter ni Paul. Sila ay excited to greet Paul, excited to meet Paul, at sila iniiwasan na nila yung kasalanan. Nandun yung righteous anger sa mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto wanted to clear yung mga sarili nila and yung stain associated ng kasalanan sa buhay nila na spreading rampant sa kanilang church, na ayaw nilang makilahok sa mga yun. At parang pinutput na nila o tinanggal na nila yung root. Dinil na nila, tinanggal na nila yung pinagmumulan ng kasalanan dun sa church nila. Sabi, di ba, natatandaan nyo, sinabi ni Paul in 7:1, in 2 Corinthians chapter 7, verse 1, bringing holiness to completion in the fear of God. So, ganun yung ginawa ng mga taga-Korinto. The fear of God and punishment sa kasalanan was also manifest sa mga puso ng mga taga-Korinto. Yun yung drove them to repent sa kanilang mga kasalanan. Transform nila yung attitude nila at yung change their behavior. Dati, sila yung mga ignorante. Sila yung mga puno ng kasalanan. Ngayon, they are zealous for righteousness. They are zeal for righteousness. Ibig sabihin, kinamukuyan na nila ang kasalanan. Ang fake repentance is words that are not backed up with action. Kapag sinabi mo, nagrepent na ako sa aking kasalanan, pero nakikita sa buhay natin na hindi naman. That's a fake repentance. Diba? Ang totoong repentance is we need to see, makita nila sa buhay natin yung totoong repentance. Diba? Hindi lang salita na, sorry Lord, that's a worldly sorrow. Na, oh, sorry Lord, pero hindi naman nakikita, diba, sa buhay natin. Titignan natin yung taga-Korinto. Kung makikita natin yung mga Korinto, yes, they are sorry, they are repentant, at nakita sa buhay nila. It's the same thing sa atin. When we repented sa ating mga kasalanan, dapat makita yun sa buhay natin. Marami na tayong nakita ng mga tao na sinasabi, I am sorry, diba? And then go back, the same thing again and again. Kapag sila ay nahuli na naman, again, sasabihin nila, I am sorry. Diba? Kilala niyo yun? Sasabihin. But the repeated behavior nagpapakita that they're supposed repentant is not great. Hindi totoo pag ganun yung kanilang ginagawa. But kapag yung isang tao wholeheartedly seek to change yung behavior nila, ito ay crystal clear that repentance is real. Diba? Tunay at totoo. Katulad ng mga taga-Korinto. Often yung repentance begins doon sa change of attitude towards sins, doon sa kasalanan. Nare-recognize nila yung seriousness ng pagbabago at alis ng kasalanan sa buhay nila. With that change of attitude will come change ng behavior nila. Diba? So, kung tayo ay tunay na repented sa ating mga kasalanan o truly nagre-repent tayo sa ating mga kasalanan, merong bunga sa buhay natin. May bunga sa bawat mga sarili natin. There will be a fruit of change in our life. So, tanungin natin yung bawat sarili natin. Are we sorry because tayo ay nahuli? Or are we sorry dahil we have grieved God sa buhay natin? Evaluate natin yung spiritual na pamumuhay natin. Tignan natin if you are bearing the fruit of
tunay o true repentance or if it's only salita lamang. Tingnan natin yung bawat buhay natin, di ba? Ganun ba tayo? At in verse 13, hanggang as we finish here, titignan natin dito yung mga ginawa ng mga taga-Korinto. Sabi niya, dahil dito lumakas ang aming kalooban, dahil sa kalakasan ng iyong kalooban. Lalo kaming lubos na nagalak sa kagalakan ni Tito dahil napagpanibagong sigla ninyong lahat ng kanyang espiritu. Ito'y sapagkat ipinagmalaki ko kayo sa kanya at hindi ako napahiya. Ang lahat ng mga bagay na sinabi namin sa inyo ay totoo, maging ang pagmamalaki ko sa inyo kay Tito ay totoo. Ang paggiliw niya sa inyo ay lalong sumagana. Naalala niya ang pagsunod ninyong lahat at ang pagtanggap niyo sa kanya na may takot at panginig. Nagagalak ako na sa lahat ng mga bagay ay mapagkakatiwalaan ko kayo. Sabi ni Paul dito, sabi ni Pablo, confidence in the Corinthians. Yung confidence niya sa mga taga-Corinto. Sabi niya, not for the sake of the one who did the wrong, suffered the wrong. Sabi niya, di ba? Kung doon sa unang mga binasa natin. So, Paul dito, yung primary motivation niya in writing 1 Corinthians ay para gisingin yung mga taga-Corinto doon sa spiritual weakness nila, doon sa kahinaan nila. So, kung tunay silang mga believers, and kung titignan natin dito, ay sila ay tunay na mga believers o tagasunod ng ating Panginoon. Then, itong letter na to ay parang nakuryente sila out of their consciousness. Diba? Kung natutulog yung mga taga-Korinto sa kanilang mga kasalanan, itong sinen ni Paul na letter ay parang nagpagising sa kanila. Parang kuryente na nagpagising dun sa natutulog na spiritual na pamumuhay ng mga believer. Yung pagmamahal nila sa Diyos at hatred nila sa kasalanan ay will be revealed. It was there, nandun na all along. But naging dull o naging stagnant lang dahil sa mga worldly influences na dumarating sa mga taga-Korinto. Sabi niya, we are comforted. Paul trusts in them and confidence dun sa response ay was not misplaced. Naniniwala si Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, he believed the best about them. Naniniwala si Pablo dun sa kanyang letter na ito yung mag-steer up sa mga spiritual na pamumuhay at ito yung magdadala pabalik sa kanila sa Panginoon. At ito nga yung nangyari, di ba? Paul was comforted. Bakit? Dahil bumalik yung mga taga-Korinto sa ating Panginoon. And sabi niya, our boasting for Titus proved true. So, in-express niya dito, Paul expressed to Titus yung paniniwala o belief that the Corinthian Christians would have a positive response of repentance. Dahil kung titignan natin si Titus, siyempre, ninenervous siya to deliver itong mahirap na message na to. Rebuking message o strong message na sinasabi ng mga scholar na dinala niya sa Corinto. At sinabi daw ni Titus na itong cause mo na to, Paul, is a lost cause. Parang nawala ng pag-asa si Titus sa mga taga-Korinto dahil dun sa influensya nila sa kamunduhan. Parang sinasabi ni Pablo, ni Titus, wala nang pag-asa yung mga taga-Korinto. Diba? Parang sinasabi niya, kay Paul, tigilan mo na, Paul. Diba? But Paul encouraged Titus more. At sinabi ni Paul kay Titus, don't give up on the Corinthians people. Huwag kang sumuko sa mga taga-Korinto. Tingnan mo yung pagka-optimistic ni Pablo na they will turn back to God. Kailangan lang nila ng reminder. Kailangan lang nila ng just a little poke, sabi ni Paul kay Titus. And then, his affection for you is even greater, sabi. Titus recalled how the Corinthian Christian received him.
So dito, makikita natin na si Titus ay nireceive ng mga taga-Korinto. Na-overwhelm si Titus dahil yung affection ng mga taga-Korinto na sinasabi niya, wala nang pag-asa. Diba? Wala nang pag-asa, Paul. Pero nakita dito, yung his affection for you is even greater. Na nakita ni Titus na kung gaano tinanggap ng mga taga-Korinto si Titus. Na hindi siya tinanggap na galit or hostile kay Titus, but with fear and trembling. Yung mga taga-Korinto, they were scared because of the sin they had tolerated. It was reaction that showed a willingness to obey God's word. Sabi ni Paul, I have complete confidence in you. Sinabi niya sa mga taga-Korinto. Kung titignan natin in 1 Corinthians chapter 13 verse 7, sinabi ni Paul, love believes all things. Diba? So Paul, dito, binigay niya sa atin yung pinakamagandang example of how Christian worker should think of the people na pinaglilingkuran niya. Yes, merong panahon na dapat si Pablo ay sumuko na o naging cynical o maging skeptic na suko na ako sa kanila, duda na ako sa kanilang pananampalataya, hindi na sila babalik sa Panginoon, di ba? May chance, pwede na isipin ni Paul yun dahil sa lahat ng dinanas niya sa mga taga-Korinto. Pero, hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko kahit itong mga taga-Korinto na to. Nag-continue sila sa kasalanan. Di ba? Na hinarden nila yung puso nila kay Pablo. Na pwedeng si Paul na suko na ako sa kanila. Nakakairita na sila. Yung kanilang behavior na they're annoying na sila. Diba? But what Paul said, love believes all things. Sinukuhan ba ni Paul? Hindi. Hindi sinukuhan ni Pablo itong mga taga-Korinto. Paul repeatedly ipinakita niya how optimistic yung attitude niya toward those he ministered. Na meron siyang pag-asa. Merong pag-asa pa rin itong mga taga-Korinto. Naniniwala siya the best about them, expecting that they will respond positively doon sa mensahe na pinadala niya sa mga taga-Korinto. So, ano yung matututunan natin dito in this last verse? As a Christian, huwag tayong mawalan ng pag-asa doon sa mga taong sinisiran natin. I know minsan, nag-i-start na tayong mag-complain doon sa mga ginagawa nila. Nagko-complain na tayo doon sa mga na annoying na ginagawa nila when we share the Word of God to them. Di ba? Na sinasabi natin, ang tigas naman ng puso nila. Pinagtatawanan na nila ako. Susukuha ko na sila. Ayaw ko na. Di ba? But tignan natin si Paul dito, how optimistic he is. Di ba? Na kahit ano yung ginawa ng mga taga-Korinto sa kanila, hindi niya sinukuan. He continued rebuking them, continued confronting them, sharing the Word of God to them. At ito yung bunga. The Corinthian Christian repented through tunay na nagrepent sa Panginoon. So the same thing to all of us. Don't lose hope to those people na mahal natin, na sinisiran natin na napakatigas na ng puso. Or ano na yung sinasabi sa atin, nakakainis na minsan yung mga pinagsasabi niya as you share the Word of God. Huwag natin siyang sukuhan. Keep praying, keep encouraging, keep sharing the Word of God to them. True repentance will come in God's time and in God's will. Diba? Remember, we share the Word of God, and God will do the rest. Siya yung magbabago ng buhay ng isang tao, ng puso ng isang tao. Hindi tayo, but ang Panginoon. Tingnan mo si Pablo, he just keep serving the Lord. He just keep sharing the Word. But the Lord, in His time, in His will, nagrepent. Kumilos ang Panginoon sa puso ng mga taga-Korinto and truly repented sa kanilang mga kasalanan. It's the same thing sa atin. Keep sharing the Word of God. Ask God to fill our heart with love for them. But, kapag
mag-isa tayo, pray, Lord, bigyan mo ako ng pagmamahal. Fill my heart, my life with love dun sa mga taong mahal ko sa buhay na gusto kong makasama sa langit, in eternal with you. Alam natin that God will finish the work He started in someone's heart. Hindi niya iiwan na nakatangtang. Hindi niya iiwan na kalahati. God will finish what He started. Jesus loved them. Na ibinigay niya yung buhay niya para sa kanila. Kung tayo binigay ng ating Panginoon yung buhay niya para sa atin, is the same thing sa kanila. Jesus died for them also. Ito yung pinaka-importante din. Yung attitude natin towards people o dun sa tao na sinisiran natin ay napaka-importanting impluensya sa buhay nila. Ipakita natin sa buhay natin that we are living example of a Christian. Because an attitude, like I said, towards people can be an important influence in their life. Maging mapagmahal tayo. Huwag mong sabihin, pagtigas ng ulo mo, hindi ka pa maniniwala. Di ba? O puro ka na lang ganyan. No. Just be a loving person. Share God with them. Love them unconditionally. You know, itong example na lang, yung mga ibang nanay sa kanilang mga anak, lagi nilang sinasabihan yung kanilang mga anak na, tama ka, pangit yun. Hindi ka marunong. Lagi na lang narinig ng anak sa kanya yun. Na, hindi ka marunong. So lumaki yung anak, nasiksik sa kanyang utak. Hindi ako marunong, sabi ng nanay ko. Diba? But, hindi dapat ganun bilang isang Kristiyano. Look at Jesus. Jesus is an example to Simon. Diba? Jesus called Simon Peter. Ibig sabihin, rock. Diba? Pero yung panahon na yun, Peter was not a rock. Pero Jesus, nakita niya what Peter would become. Anong ginawa ng ating Panginoon? Tinulungan niya si Peter to get there. So it's the same thing sa ating lahat. Huwag natin pagsiksikan sa kanila na makasalanan sila. Diba? Ang dami mong kasalanan. Mag-repent ka sa kasalanan. No. You know, show them the love of God. Pakita mo, help them to get there. Tulungan natin silang makita nila yung pagmamahal ng Panginoon. Katulad ng ginawa rin ni Pablo. Believe the best about others. And then help them to press on and grow in Christ. To be all that God wants them to be. Yun yung lagi nating tandaan. Believe the best about others. At tulungan natin sila na magpatuloy at lumago sa ating Panginoon so that they will be, what God wants them to be. And they will lead to true repentance. Let's pray. Panginoon, salamat po sa yung mensahe yung mga ito. Tunay na, Lord, we are blessed by your word, Panginoon. Forgive us, Lord, many times, Panginoon. Sometimes, or many times, natatakot kami to confront others, Lord, in their sin. But Lord, I pray and ask to help us, strengthen us, Lord, to help us, Lord, when we see our brothers and sisters sinning. I pray, Lord, that you give us the strength, the boldness to confront them, to lead them, Lord, with love in you, Panginoon. True, yung tunay na repentance, Panginoon. And Lord, we ask and pray that as we continue to share your word, Panginoon, Lord, I pray na bigyan mo kaming kalakasan na hindi sukuhan yung mga tao na mahal namin sa buhay, na gusto namin makasama, Panginoon, sa pananambahan sa iyo.
Lord, I pray na tulungan niyo kami to be a good example to them. Like Panginoon, na sinabi mo sa amin ngayon, Panginoon, yung attitude namin ay napaka-importante towards dun sa mga tao na sinisiran namin. We need to be an example, Panginoon, to them so that we can lead them to you, Lord, at mag-repent sila, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginawa ko sa buhay namin, Panginoon. Salamat for molding us and shaping us who we are today, Panginoon. So again, Lord, guide us and protect us, and we give all the glory and praises to you, Lord. Protect us, Panginoon, sa buong maghapon ito. We love you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.
Yeah.